be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong in you today. Nothing can take you out of His hand. Nothing can face you that you can command. I know that you will always be in His love, in His power, you will be free. Be strong. Do not fear or be dismayed. The Lord will go before you. His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong in you today. Be strong and take courage, for the one who lives within you will be strong in you today. Be strong. Be strong. Be strong. Amen. Maraming salamat sa ating mga pre-program music, sa ating napakinggang violin, solo violin kanina at yung ating pong sanctuary choir. Maraming salamat. At nawa naging handa yan, paghahanda ng ating mga puso sa ating gawain ngayong hapon. Magandang hapon ho sa ating lahat. I hope and I pray na tayo po ngayong hapon ay muling pagpapalain ng Panginoon. Ano man pong inyong bigat na nararamdaman, bigat sa mata, ating pong paglabanan yan. Sapagkat ngayong hapon, alam ko po, mabigat ang ating pakikinggan ng salita ng Diyos. Kaya lahat ng mga bagay na yan, talagang ating muna pong iwan sapagkat nandyan po ang ating Panginoon. Okay? Muli magandang hapon sa ating lahat. Kung handa na tayo, tumayo tayong lahat.
sapagkat tayo po ay dadako sa pahayag ng ating mga puso. Panawagan at pahayag ng ating mga puso sa pagtamba sa Panginoon. Roma 12, talata 1, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong harap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong kapampatang pagsamba. Pahayag ng ating mga puso sa pagsamba, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos sa malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos na may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay sa aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. For our scripture reading, I will be reading from the book of Ephesians chapter 4, verses 1 up to verse number 16. Basahin ko po, sundan nyo na lamang po ng inyong pong mga paningin. Verse number 1, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and the Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto man. Now that he ascended, what is he but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descendeth is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and the cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive, but speaking the truth in love,
may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Last verse. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Praise the Lord for the reading of His holy word. Tayo po ay manalangin. Let's all pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa tanghaling ito na pinagkaloob niyo po sa amin sa isang malayang pagkakataon na kami po ay muling makakapakinig ng iyong salita. Patawad po sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Ang aming panalangin, Panginoon, kung paano niyo po kami pinagpala kaninang umaga, ay ganun niyo rin po kami pagpalain sa serbisyong handog namin sa iyo ngayong hapong ito. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang kabuuan ng aming service na ito. Lahat po ng taong tatayo, gagamitin mo, magiging part ng service na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, gamitin niyo po sila bilang daluyan po ng pagpapala. At higit sa lahat, Panginoon, ay maitaas po ang dakilang pangalan mo, Panginoon. Aming panalangin din, Panginoon, ang aming mahal na bishop na kasalukuyang gumaganap ng panawagan mo sa dako po ng Europa. Pagpapala at pag-iingat po at kalakasan ang ipagkaloob niyo po sa Kanya, 10 na kanilang mga kasama at ang Kanyang pamilya, Panginoon. Dalangin din po namin ang pagpapala sa bawat pulpito na Kanyang tatayuan. Hiling po namin, Panginoon, yung pagpapalang espiritual, Panginoon, ay pagkaloob niyo po sa mga taong makakapakinig ng iyong salita, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming Pastor Norman, maging kanyang pamilya. Patuloy na kalakasan, pag-iingat, Panginoon, sa malaking ministeryong pinagkatiwala niyo po sa kanya, Panginoon. And Lord, higit po sa lahat, tinataas po namin ang mga ngaral na gagamitin mo sa hapong ito. Gamitin niyo po siya bilang daluyan po ng pagpapala. And kami po ay umaasa na muli niyo po kami pagpapalain sa hapong ito, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, yung mga kasamahan po namin na nasa bahay-bahay, na nakikinig via online, dalangin po namin na wala pong maging problema, wala pong maging hadlang para hindi po sila makakinig ng iyong salita, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. At kung meron man po kaming mga bisita sa hapong ito, lubos po kaming nagagalak, dalangin po namin na pagpalain niyo po sila, kausapin niyo po sila, at makarinig po sila ng importanteng mensahe mo, Panginoon. Sa iyo po namin itinataas ang lahat. Sa iyo po ang papurit, pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Handa na po ba tayo umawit para sa Panginoon? Amen. Let us worship the Lord through singing. Let us sing, I am resolved. Amen. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, this have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He had the words of life. Amen, sing on. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to last verse. I am resolved, and who will go with me? Conference without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, will walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Amen. For our next song, awitin po natin, Oh, How I Love Jesus. Amen.
I love to sing its word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Sing on, Christian. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of His precious blood, the sinner's perfect plea. Everybody sing. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells of one whose loving heart can fill my deepest woe. In each sorrow bears a part that none can bear below. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Amen. 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 Sige po, maaari na po kayong umupo. Mahal niyo po ba ang Panginoon? Amen. Kung mahal natin ang Panginoon, isa po ang katotohanan ng Biblia, una tayong minahal ng Panginoon. At bakit nga pala kayo nakaupo? No, welcoming song na natin. Pero welcome ko po ang bawat isa. By the way, ang ating pong mahal na bishop, gusto niya talagang makausap tayo ngayon, makita tayo ngayon. Yun nga lang po, alanganing oras po sila dumating kagabi. Tapos dalawa po ang preaching ngayon ng ating pong mahal na bishop doon po sa Milan. Kaya tumawag na lang po siya para sabihin na kinakamusta po kayo lahat ng ating pong mahal na senior pastor. Kaya always keep them in your prayers. Kanina nakausap ko si Ma'am Chu at si Pastor Elmer. Ayan po, nakakatuwa po na nakikita po nila yung ating pong gawain doon po sa Milan, Italy. So, miss nyo po ba si Bishop? Opo, nami-miss na po natin si Bishop agad. At konting announcement lang po, no? Announcement po, this coming July 19 ay meron po tayong revival service. Mapapost po ba natin? So, mamaya, ipapost po nila yan. So may revival service po tayo this coming July 19 at ang ating pong guest speaker dyan ay si Pastor Carlos Serrano. So please pray for him, pray for the revival service. Ang tema po niyan, Back to the Bible. Diba? Napaka-interesting po. So Revival Sunday this coming July 19, morning po yan. Please, ilagay nyo na po yan sa mga calendar nyo. Wag na wag po kayo absent. Mare-revive po tayo dyan. Let's all go back to the Bible. And let's all stand now. At atin naman po i-welcome ang bawat isa. At kapag tayo po ay nag-welcoming, dapat po nakangiti. Okay? Okay, Ating pong awitin. Wait lang po. So kapag nag-welcoming tayo, wag muna Bible quiz ang nasa isip, ha? Amen. Okay. Welcoming muna tayo. So sige na, Brother Cleo. Ating pong awitin, ligaya ng buhay. Amen. 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 Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ngiti po tayo. Ligaya ng buhay, kung siya manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Magkamayan po tayo. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him friends today and you'll have a happy life with Christ. One more time, Tagalog version. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung si manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay,
kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. It's always a blessing to greet one another with joy and fullness. Ngayon po, babasahin ko lang po ang nasa Luke chapter 6, verse 38, bago po tayo pumunta sa ating pagkakaloob. Ayon po sa Luke chapter 6, verse 38, "Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet, withal it shall be measured to you again." Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pinagkaloob na oras sa amin na muli po kami po ay makapagpuri at magsamba sa inyo. Panginoon, gabayin niyo po kami, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Pagkalinisin niyo po ang aming puso, Panginoon, at nang sa ganon, ay may handog po namin iaalay po namin sa inyo, Panginoon, ng buong buo at ng merong masayang puso, Panginoon. At nawa po ang aming malilikom ay maging kagamit-gamit para po sa inyong ministeryo. Pinupurit, sinasamba ka po namin, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Let us sing Anything That Costs Me Nothing. Kids muna po. I cannot come before our righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. Sige po, ladies. And what we're free to give, a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant to the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Ang Diyos na po ang siyang bahalang magpala at magbalik sa ating ginawang paghahandog. Ngayon po, sa oras na ito, tayo po ay mapakinig ng mga patotoo, pagkapasalamat, at pagbabahagi ng mga blessing ng ating mga kapatid. At ngayon po, isa pa lang po ang confirm na nagsabi, pero if ever po, mamaya po, ibibigay natin ng pagkakataon. Tuwagin natin ang Sister Pinky Alpuerto. So, good afternoon po, church. Yan. So, 3 weeks ago po nakatayo po ako dito, no? Para po magbigay ng patotoo. At ngayon po nagbabalik para magbigay po ng update dun po sa atin pong pinapanalangin. Isa po sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay yung kasiguraduhan ng pagsagot ng Panginoon sa atin pong panalangin. Natatandaan niyo po dun sa prayer GC natin, nanghingi po ako ng prayer na magkaroon po ako ng slot dun po sa examination na gagawin po para kay baby kasi hindi po siya basta-basta ginagawa sa isang ospital. So meron pong specialista na gumagawa lang po nun. So sinagot po ng Panginoon, tayo po yung nagkaroon ng slot, nakapagpa-check up po ako. Provision naman po, no? So, nagawa po yung procedure, so nakapag-provide ng Panginoon ng pambayad dun sa procedure. Ang pangatlo po na nais ko po ipagpasalamat is yung kapayapaan ng puso na tanggapin po, no, yung magiging resulta ng atin pong pinapanalangin. So, para po dun sa hindi pa po nakakaalam, yung ginawa pong procedure sa akin ay fetal 2D echo with Doppler, na kung saan po kinakailangan pong tutukan yung puso ng baby ko para malaman po kung ano po yung talagang problema niya. During the procedure po,
Sa totoo lang po, aminin ko kinakabahan po ako. Siguro kahit sino naman po na nasa procedure, kakabahan ka kasi pwedeng yung pinapanalangin natin, hindi po yun ang sagutin ng Panginoon. So during the procedure po, natutuwa po ako kasi napaka-peaceable ko po nung time na yon. So nung ina-explain na po nung doktor sa akin, yung nasa scan po. Tapos pinapasok din po si Billy doon, tsaka si Zia, para marinig na po nila yung explanation, isahang explanation na lang po. So, hina-explain po niya na sabi niya, yung nakita nung una, parang nakikita ko pa din, sabi niya. Pero yung mga sintomas na para po doon sa sakit na yon, hindi po siya ganun ka-sure. So, to cut the story short, may problema pa rin po sa heart. Hindi ko po alam, pero payapa po yung puso ko nung time na yon. Sabi ko, okay, may problema sa heart. Ang masasabi ko lang po na pinagpapasalamat ko sa Panginoon, meron pong ibang diagnosis po yung nakita ng doktor. Kasi yung unang diagnosis po, kaya po talagang sobrang naiyak din po ako during the procedure nung una. It's because yung unang diagnosis po ay wala siyang cure. Ang kailangan gawin sa kanya, palitan ng puso. So, ito pong diagnosis ngayon, sabi nung doktor, parang hindi yun yung nakikita ko. Hindi pa rin siya pantay, yung size ng heart, pero mas nakikita kong mas may pag-asa tayo dito. So kaya sabi ko po sabi nung time po na yon, sa totoo lang, kung hindi po siguro Kristiyano, malaki pa rin yung question mark ko sa Panginoon. Pero sabi ko, no, the church is praying for me. Marami po akong nakita doon sa pangyayari na yon. Una, the reality of wala pong certain sa mundo. Parang only God. Second is God is in control. So sabi ko, kung ano man ang mangyari, alam ng Panginoon to, anak ako ng Panginoon, at ang buong church nagpipray para sa amin. Pangatlo po, yung nakita ko po doon is yung sovereignty ni God, na He knows everything, He's powerful, He can do miracle. Kaya po nung time po na yon, sabi po nung doktor, closely monitor natin si baby, tsaka ikaw. Ang dapat natin gawin by next month, ayan po ulit, test po ulit, check po ulit, monitor, and then, pero there are two things that we need na pwedeng maging treatment. Una is yung kapag okay siya sa tiyan mo, kailangan niyang lumabas ng on time. Pero during the monitoring, if hindi siya okay na nasa tiyan mo, kailangan natin siyang i-release ng mas maaga. So, yun po yung sagot nung doktor. So, si Billy po, hindi na rin po siya mapakali kasi kami po dalawa nung doktor, nakakaintindihan, medically speaking. So, sabi niya, Doktor, pwede po magtanong, sabi ni Billy. Sige, ano yung tanong mo? Dok, may mga ganyan na ba kayong cases na nung nailabas, nag-normal, sabi ni Billy. Sabi ko, nice question yung tinanong ng asawa ko, diretsahan, di ba? Sabi po nung doktor, oo, meron naman, sabi niya. Kasi, hindi because I'm incompetent in doing the test, but because no doctor can say na ito na talaga siya. Ibig sabihin, sana mali kami sa nakikita namin at sana mali kami kasi mas maganda yon. So doon ko po nakita na kahit anong sabihin ng doktor, pag sinabi ng Diyos, merong mangyayaring milagro. So yun po, kaya po brethren, we would like again to elicit for your prayers. I still have 3 months in this pregnancy. And ang sagot po sa atin sa ngayon ng Panginoon is wait. And together, please pray together and see what God will do in His will. At naniniwala po ang pamilya po namin na ang Panginoon po ay sovereign. He knows everything. He can do everything. And lahat po ng papuri
ay sa Kanya lamang. Salamat po. Amen. Maraming salamat. Si Sir Pinky, patuloy pag-pray po natin si Sir Pinky po. No? Kala No, mo mag-aabot lang no ng introduction. Po. Siya pala talaga. Good afternoon po, church. Bale, first time ko po magbe-blessing report ngayon. First of all po, napapasalamat po ako sa Panginoon sa mga binigay niya pong blessings po sa akin. And papasalamat rin po kay Bishop po, kay Pastor Norman po, Pastor. Shoutout na rin po kina ay sa mga pastoral staff po, Pastor Kurt, Preacher John, Preacher Jonel, Preacher Zig, Preacher Kiben, at saka kay Brother Sean. At kay Brother rin po, Brother Cleo, disciple ko po. At saka especially po kay Brother Zyron po. Siya po kasi yung nag-invite sa akin dito. Shout out. Amen. Thank you, brother. So po yung dahilan kung bakit andito po ako. Kasi po, magkaibigan po kami. Then, sabi niya, bakit ayaw mo pumunta sa church? Invite niya po ako. Kaya po, nashiram po ako at saka nasave po. Kaya, salamat, Amen. brother. Bali po, nung June 7 po, baptism po dito sa church. Then, as the same day po, final exam tsaka final training po namin sa NSDP. So, kinakabahan po ako noon kasi, yun po, hindi po ako nag-exam kasi mas pinili ko pong mabaptize po. Pero, Amen. nag-pray po ako kasi ilang araw ko rin siyang pinag-pray na sana makapasa po ako. And blessings po ni Lord, nakapasa po ako. Amen. Yun na po. Totoo nga po yung sinasabi nila na kapag inuna mo po yung Panginoon, hindi ka po mabibigo at mag-blessings ka po. Yan lang po. Salamat po. Amen. Amen. Brother Edward, prayer lang. Okay, meron pa ba? Kung wala na, mukhang nasa isip talaga lahat, Pastor, na yung Bible quiz. Ayun! Si Daddy John. Daddy John. So, magandang hapon po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon, salamat po sa biyaya niya, sa patuloy na pagpapala po sa aming buhay. So, una nagpapasalamat po ako sa Panginoon, pangalawa po sa ating mahal na bishop na talagang grabe po yung suporta. Yun po yung experience po namin na iba talaga ang Panginoon. So, sa prayer po namin, si Sister Den po ay talagang maging normal delivery po yung panganganak, so maging maayos po. So sabi ko nga po kasi bilang nangangaral din po ng salita ng Panginoon, alam natin ang prayer, hindi po yan command sa Panginoon, but to inquire. So kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun po yung ibinigay po sa amin. Siyempre, as expected po, pag cesarean, mas malaki po yung bayad. So, pero alam nyo po, ang Diyos din po ang kumilos. Salamat po, church. Salamat po sa Panginoon na meron po akong church family. Meron po tayong Tatay Bishop na talagang, actually nung bago pa po siya i-CS, so nag-chat na po ako kay Bishop. Nasa Cebu po sila noon, umaga, Thursday, tumawag rin po siya. Grabe po yung kanyang pag-update, kung paano niya po kami kamustahin. And then even dun sa billing, grabe po yung agapay ni Bishop na ako naman po naniniwala na God will provide. Pero iba po yung iba pa nakadagdag pa po yung assurance na nung Saturday nagsabi ako kay Bishop. So yung reply pa lang po niya, alam niyo po yun yung comfort na talagang ipapanatag mo talaga yung sarili mo. Sabi ni Bishop, Pastor, tutulong kami. So alam niyo po yun yung isang ang sarap lang na meron pong tatay, di ba? So, talagang nandun po siya every time na meron po kaming, kumaga kung nung nangyayari po sa amin, talagang nandun po yung ating mahal na bishop na nakaagapay. Time to time, talagang pag nag-chat po kami, nakaka-reply po siya, tumatawag pa nga po So, yun yung blessing po. Kahit nasa conference sila that time, nasa Cebu po yata yun. So, yun po yung blessing po na na-provide ng Panginoon. So, maraming salamat po, church. Napanood ko rin po nung Sunday na nung araw po na kami po ilalabas. Alam ko po,
Salamat po sa bawat isa na tumulong po sa amin. At ang isa po sa pinakamagandang realization ko rin na hindi po sayang ang buhay na ibinigay sa Panginoon. So hindi ko po nakita na nalugi ako or kumbaga talagang ang Diyos po ang may kaparaanan. So talagang masarap maglingkod po sa Panginoon. Yun isang na-realize ko. Nasa umpisa pa lang po kami, hindi pa po matagal, pero napatunayan na po ng Panginoon sa maraming kaparaanan kung paano niya po kami pinagpapala at nandun po lagi yung provision ng Panginoon. Talagang patuloy lang po tayo sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon, sa ating mahal na Bishop Church. Maraming salamat din po sa inyo pong agapay po sa amin. To God be the glory po. Amen. Kung kayo nung umaga, John the Baptist, ayun ang John Iglesia. Okay po. Ayun na po tayo lahat. Let's all stand at tayo umawit po sa Panginoon. Amen. Tayo po umawit muli para sa Panginoon. And let's sing, Jesus is all the world to me. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He's my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He's my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trials sore. I go to Him for blessings and He gives them more and more. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest, golden grain. Sunshine and rain, harvest of grain is my friend. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now, I'll trust Him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He's my friend. Okay, singin po, tayo po yung magsiyo po at tayo po yung makakapakinig ng tanging bilang. I had no righteousness to call my own, no worthiness to bow before His throne. Though I'd live a life trying to do right, I was still so far from perfect in God's eyes. There was nothing I could do to take away my guilt and shame, and justice said my death was the price I've had to pay. But mercy stepped in and stood in my place. Mercy
mercy saw my need and covered me with grace. An old rugged cross was the sentence I deserved, yet I was spared the penalty of sin when mercy stepped in. God knows the road you walk. He knows your heart. No matter where you've been or who you are, when He hears you cry, He'll draw you to His side. And I know the sweet forgiveness you will find. For when I was still a prisoner, bound by earthly chains, the sweet love came and tore them all away. When mercy stepped in and stood in my place, mercy saw my need and covered me with grace. An old rugged cross was the sentence I deserved, yet I was spared the penalty of sin when mercy stepped in. Someday I'll stand in heaven just outside the pearly gates. When they ask me why I should enter, I will say that mercy stepped in and stood in my place. Mercy saw my need and covered me with grace. An old rugged cross was the sentence I deserved, yet I was spared the penalty of sin when mercy stepped in. An old rugged cross was the sentence I deserved, yet I was spared the penalty of sin when mercy stepped in. When mercy stepped in. To God be the glory. Amen. Praise God. Ngayon po, tayo po ay makikinig na po ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pwede na po ba tayo makinig ng preaching? Amen. Ang ating pong tagapagsalita sa hapon na ito ay magbe-birthday po bukas. Kaya, tama po bukas po, di ba? Kaya irigalo nyo na sa Kanya na makinig tayo sa salita ng Diyos. Amen? So, walang matutulog po ha, at walang magre-review ng Bible quiz. Kasi sabi nila, pag nagre-review ng Bible quiz during preaching, hindi po nananalo po yan. Okay? So, ayaw ng Lord po sa ganyan. So, makinig na po tayo sa salita po ng Diyos na ibibigay po sa atin ng ating pong evangelist sa church po na ito, Evangelist Jennifer Aguilar. Thank you po, Pastor Norman, sa opportunity. And then, syempre, thank you po sa ating mahal na Bishop sa pagkakataon po na binigay niya po upang tayo po ay makapag-aral. Huwag po kayo mag-alala dahil mag-review lang din naman po tayo. Yung pag-uusapan po natin, dahil hindi po kayo nabigyan lahat ng book na to, yung pag-uusapan po natin, dito po manggagaling sa book na ginawa po ng Team Givers. Isa sa mga devotions po. Pinaalam ko po kay Preacher Nathan. Sabi ko, Preacher Nathan, blessed na blessed po ako sa ginawa niyong devotion. Okay po ba na i-share ko ito sa church? Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi, my pastor, sige na po, please. Sabi niya. Kaya po, it is a group effort po. Ito po ginawa po namin ng group effort. Hindi po kasi ako magaling talaga na sulat. Kaya yung ang daming magagaling sa amin ng mga preachers,
inutusan, gumawa sila ng mga devotions. Ako po, pinagsama-sama ko lang po, nilagay ko lang po dito. Ayan lang po yung role ko, no? Pagsama-samahin po yung gawa nila. Kaya I just want to commend yung mga preachers, deacons, at mga young people sa team givers na gumawa po ng devotions po natin. Kasi ang principle po natin, hindi lang tayo nakikipag-compete, kundi natututo tayo talaga ng mas malalim sa salita ng Panginoon. Kaya yung isi-share ko po sa inyo, manggagaling po dito. Kaya kung gusto niyo po mag-review, mas makakapag-review po kayo pag makikinig po kayo sa akin. No, tapos, lahat ng tanong doon dahil kukunin ni na Pastor Norman. Doon yata nila kukunin lahat yung tanong. Sa preaching po yata kukunin yung lahat po ng tanong. Kaya makinig po tayong maigi mga kapatid. Okay, ang pag-usapan po natin ay manggagaling din po sa Joshua chapter 3 to 5. No? Tumayo na po tayo at isang verse lang po yung babasahin natin para po sa ating pong pag-aaral ngayon. Pero buong chapter 3, 4, and 5 po, yung magiging saklaw po ng ating pong magiging pag-uusapan. Joshua chapter 3, verse 5. Joshua chapter 3, verse 5. Okay, kung nakita po ninyo, sabay-sabay po nating basahin para po sa ikabubuti po nating ng ating pakikinig at pag-aaral po. Sabay-sabay po tayo, Joshua chapter 3 verse 5, ready, begin. And Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Ulitin po natin mga kapatid, ready, begin. And Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, muli po kaming dumudulog sa iyo sa hapong ito. Panginoon, we pray na ikaw Panginoon ang kumilos po sa amin. Lord, bigyan mo po kami ng wisdom na maunawaan namin at magamit namin, Panginoon, ang iyong salita tungo po sa aming pamumuhay bilang mananampalataya. Thank you so much, Lord, sa pastor na binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa aming kay Bishop at kay Pastor Norman, na Panginoon, na nakita po namin yung kanilang leadership, that they really want us to grow, Panginoon, sa iyong salita. Na Panginoon, ikaw pong kumilos, gumawa po sa pag-aaral po namin ito. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran. Wala po akong talino, wala po akong galing. Ang nais lamang namin, Panginoon, ay makita po ang nais mo po para sa aming mga buhay. At ito, Panginoon, ay magamit po namin sa aming pakikibaka, pakikipaglaban, pakikidigma sa mga gawa ng kaaway. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Mari na po tayo magsupo. Shout out po muna sa nagregalo po sa akin. Alam nyo, may nag-gift po sa akin. Ang saya-saya ko po, no? Mula po kasi pagkabata ko, yan yung isa sa ninanasa ko, yung may magre-regalo po sa akin. Nakwento ko nga po sa inyo, di ba, kapag Pasko po, inuunahan ko na po, no? Yung napapangarolingan ko, binibili ko na po na regalo yan para pag Pasko may bubuksan po akong regalo, no? Pero ngayon po, hindi ko na kinakailangan gawin yun dahil niregaluan na po ako ng Precious Rubies. Thank you so much po, Precious Rubies. Hindi ko po yung gagastusin at yun po ay itatago ko po. Maliban na lang po pag nakupit po ng aking mga kasama sa bahay. Ayan po. Pero ako po hindi ko po talaga planong gastusin yon. Thank you so much po. At kung meron po magregalo, bukas pa naman po yung birthday ko. Kaya bukas na bukas po ang aming tahanan. I still remember one day na nag-birthday po ako at I just want to comment and I just want to thank may ninang at may favorite ninang po. Pasensya na po kayo, no? Dahil naalala ko po noon, alam niyang wala po kaming pera, alam niyang wala kaming panghanda at wala lahat. Ang ginawa po niya, siya na po nag-invite sa akin. Siya na po yung naghanda, naghanda sa bahay niya, napakasarap, ang daming shrimp, tapos ang daming masasarap na ulam. Siya na rin po nag-invite ng bisita, mga kapatid. At ang mga bisita, yung very close sa akin, ang in-invite niya. Kaya thank you so much, Ninang Lina. Hindi ko po yan makakalimutan. Isang araw, ako na lang po in-invite niya dun sa bahay nila. Doon na po yung celebration at may natanggap pa akong regalo.
Imagine mo yun, nag-celebrate na ako ng birthday sa bahay nila, may regalo pa po ako pagka-uwi ko. Kaya nate-treasure ko po yung pagmamahal po ng mga kapatiran po natin sa lugar pong ito. Eh kung kaya nyo pong gawin sa akin yon, eh kayang-kaya po natin gawin sa pastor po natin yon at sa ating pong bishop. Kaya kami po ay naaambunan ng mga biyaya po na binibigay po ninyo sa amin. Ngayon ang pag-uusapan po natin, kagaya po ng sinabi ko po sa inyo, ito po yung nandito sa ating main pong devotion. Second devotion po ito, Joshua chapter 3 to 5, consecrated for conquest. Consecrated for conquest. Dito po mga kapatid, ay nais ko pong tignan po natin na bakit po, no? Bakit sinabing consecrated for conquest? Alam niyo mga kapatid, kadalasan po sa atin, sa ating pong pamumuhay, bilang mananampalataya at bilang tao, minsan, nandyan na sa harapan mo yung pangako ng Panginoon, hindi mo pa makuha-kuha. Diba, madalas, maraming pangyayari sa buhay po natin, nariyan na eh. Binigay na ng Diyos. At nung binigay na ng Panginoon sa'yo, diba, yung pinangako niya, pero bakit ang hirap para sa iyo na kunin at abutin? Marahil may nakaharang pang malakas na ilog, para sa ganun, kukunin mo na kasi kitang-kita mo na ito na yun. Ito na yung pinangako ng Panginoon. Kaya lang, ang lakas ng agos ng ilog. Parang hindi ko kayang abutin, hindi ko kayang makuha yung pangako ng Panginoon. Ganun po yung sitwasyon ng Israelites, ng mga Israelita, doon po sa River Jordan, at nasa kabila na po yung Promised Land. Diba, abot na nauna. Para bang nariyan na. Minsan mga kapatid, ganun tayo sa buhay natin. Halimbawa, sabi mo, 4th year na ako, konti na lang, gagraduate na ako, kaya lang ang hirap ng thesis. Ano ba to? Parang gusto ko nang huminto. Eh, yung madali yun sa pag-undergrad eh. Mas mahirap yun sa mga nagmamasters. Alam niyo yung mga nagmamaster, ang mangyayari dyan, thesis na lang hihinto. Tapos hindi na mababalikan. Hanggang sa kukuha ng panibagong course, at thesis pa rin, hihinto na naman yan. Kaya ang dami nilang minaster, hindi natapos. Na marami po akong kaklasik mga ganon na hanggang ngayon masteral pa rin. Para bang, eto na yung pangako, hindi mo maabot. Eto na yung pangako, hindi mo makuha. Why? Kung pwede kasing merong kulang na sangkap sa buhay natin para abutin, para kunin, kung ano yung pinangako ng Panginoon para sa atin. Alam nyo mga kapatid, napakasarap po. Isa po sa dinetreasure ko sa buhay ko mula nung naging mananampalataya po ako. Dahil mula nung ako'y nagiging mananampalataya, para bang andali ng abutin ng kung anuman ang ipinangako ng Panginoon sa atin. Doon ko po nakita yun mga kapatid, para bang nagbukas talaga, no? Nagbukas ng liwanag doon sa anumang ipinangako ng Panginoon sa atin. Tignan natin itong buhay ng mga Israelita. Dito sa chapter 3. Sino po ba yung naka-assign sa mga chapter 3? Ikaw. Ayan, makinig ka. Sa chapter 4. Naku, makinig kayo. Siyempre, yung pag... Okay, and then sa chapter 5. Chapter 5. Ayan, pag-aaralan natin ha. So, wag muna kayo... Baka naman unahan nyo na ako, ha? Ayan. Sa chapter 1 po, Pastor, na-preach ko na po yung chapter 1 sa feasting, eh. Diba? Na-preach ko na po sa feasting yung chapter 1, di ba? Kaya dito na po tayo ngayon. Kaya ito po, dahil sa ganitong tagpo, nakita po natin yung mga Israelita. Remember, mga kapatid, during this time po, hindi na po nakapasok yung mga naunang umalis doon sa Egypt. Tama po? Hindi na sila nakapasok doon sa Promised Land. At itong generation na ito yung mga batang generation na siyang papasok doon sa lupang pangako. Siyempre, karamihan sa kanila, hindi ganoon ka kumpleto yung sangkap na pagkakabatid nila. Ano ba yung Promised Land na yan? Maaaring yung iba sa kanila, doon na bata pa lang, nabitbit lang ng magulang, kailangan natin umalis dito sa Egypt. Kasi pupunta tayo sa Promised Land. Eh syempre, kung kasing laki pa naman ng mga bata natin yan, ibibitbitin mo, ano yung Promised Land? Diba, bakit yung Promised Land? Puro promise na lang. Ano po? O yung Promised Land, yan yung lupa ng pagdating mo doon, puro pangako rin lang yung ibibigay sa iyo. No, kasi Promised Land Pero hindi nila alam, what is it? Ano yung meron doon? Ano yung pupuntahan nila?
Ang alam na lang nila, basta everyday, kumakain sila nang hindi nila pinagpapaguran yung kakainin nila. Diba? Dahil andyan na yung mana. Diba? Andyan yung mana, kakain lang sila, pagkatapos mawawala na rin yun. Diba? Katulad ng mga anak natin. Diba? Yung mga kabataan na meron ngayon, yung mga anak natin, hindi nila alam yung paano pinaghihirapan yung pera na yan. Di ba? Hindi nila alam kung anong dugo, pawis, o ano yung itinulo ng mga magulang nila para yung pera ay mapuno at meron silang ipangkain sa araw-araw. Siyempre, pag bata, hindi naman nila iisipin yun eh. Di ba, iisipin ba nito, magtatrabaho ako para makakain ako? Di ba, iisipin ba ng mga ganitong bata na ang gagawin niya, maglalabada ako para may pagkain ng pamilya namin? No, hindi ganoon ang konsepto nila. Wala po silang ganung kaisipan. Kaya kung makikita po natin dito, po pwedeng ganun din po iniisip nitong mga kabataang ito na napasama dun sa journey papunta sa promised land. No po? Kaya dito makikita po natin, eto na, abot kamay na, pero kinakailangan nilang tumawid dito sa Jordan River. Ang lakas po ng agos. Paano sila tatawid? Hindi nga nila alam na hinati yung dagat. Diba? Wala na sa memory nila kung paano nahati yung dagat nung panahon ni Moses. Kaya dito, muling ipinakita ng Panginoon, batay sa aming kwentuhan po ito ni Pastor Nolan, diba? Muling ipinakita ng Panginoon na ganito yung naganap, ganito yung nangyari, na hinati ng Diyos ang tubig upang makatawid ang mga tao. Kaya napakagandang tagpo po ito mga kapatid na pag-uusapan po natin. Tatlong bagay lang po yung pag-uusapan po natin dito. Kaya okay na po ba? Okay na yung mga review natin? Okay na po ba? Okay, tatlong bagay lang po. Alam po ninyo, kung kinakabahan kayo, mas kinakabahan po ako eh. Mas kinakabahan po ako kasi po, imagine niyo birthday ko. Pangalawa, ako nag-preach. Tapos natalo kami. Aalasyain ako ni Father Fern nito. Pa-preach ka pa, talo naman kayo. Pa-review ka pa. Team givers, parang awa nyo na. Itayo nyo naman yung kahihiyan ko. Diba? Tapos, palibro-libro pa kayo, talo naman kayo. O sige nga, alam niyo ba kung kanino yung pressure? Nasa akin po yung pressure. Nasa team namin. Kaya nung sinabi ni Pastor Norman to, sabi, Pastor, kinakailangan kayo manalo. Kasi ikaw magpipreach. Sabi ko, patay tayo dyan. Yung pagpipreach, kaya ko. Yung pananalo, hindi ko kaya. Ano po? Ang hina ko pa man din sa pagme-memorize, mga kapatid. No, pero ito na lang mas maganda. At least matalo man kami sa Bible quiz, panalo naman kami sa Panginoon dahil dito sa mapag-uusapan po natin. Okay po? The first thing na nais po nating makita po dito sa chapter 3 is to trust God's power. Number 1, trust God's power. Mapapansin natin dito mga kapatid, hindi po ba, na God miraculously stops the Jordan River and allowing Israel to cross on the dry ground. Makikita natin dito mga kapatid na yung bang parting the paths, yung believing He will open the impossible way through the Jordan River. Napunta ka na ba sa tagpo sa buhay mo na para bang napaka-imposible mong abutin, napaka-imposible mong makuha, napaka-imposible mong tawirin. Pero ang ginawa ng Panginoon, gumawa siya ng paraan para matawid mo ito, para makuha mo ito, para upang sa ganoon magtagumpay ka. Mga kapatid, marami pong kwento ng buhay sa atin dito na ganoon po. Hindi po ba? I still remember, mga estudyante ko pa yan dati. Estudyante ko yan si Sister Ice, estudyante ko yan si Sister Ann, si Dr. Bedar. Alam nyo, nakita ko po yung buhay nila noon, hindi naman ganyang kasagana eh. Alam nyo, Sister Ice lang talaga hindi tumaba eh. Pero katawan lang. Pero yung bulsa niyan, tumaba ng gusto mga kapatid. Diba? Sa kanya doon yung pinatataba. Pero alam nyo po, nakita ko po sila noon eh. Diba, sasama yan dito sa barkadahan. Si Dr. Bedar, simpleng-simple lang yan. Palagay ko napipikon nga sa akin yun dahil tawag ko sa kanya, crash gear eh. Kasi
Alam niyo bang ROTC officer yan? Tapos, mahirap na mahirap lang talaga eh. Hindi mo akalain na ngayon siya yung magpapaleksyon sa atin. Di ba siya yung siya na yung nagbibigay ng high blood sa atin ngayon. Hindi gusto lang bumawi. Dati si Ann lang na high blood. Sabi na ngayon buong church ang high blood din natin. Pero alam nyo, nakita ko how God miraculously blessed them. Siguro masasabi nila sa buhay nila, hindi rin naman nila akalain na maitatawid ng ganito eh. Hindi po ba? Hindi rin natin akalain at marami sa atin dito mga kapatid, hindi natin akalain na makakaabot tayo sa ganitong tagpo ng buhay natin. Opo, pwedeng meron sa atin ngayon, Pastor, paano ba yan? Wala pa ako natatawid na ganyan eh. Para bang sa buong buhay ko, puro pagduro sa paghirap, panay tingin na lang ako. Para bang silang lahat nakatawid na ako nandun pa rin. Trust God's power. Trust God's power. Di po ba? Marami po sa atin dumaan sa pinakamatinding pagsubok ng buhay natin. Akala natin, doon na lang yon. Akala natin, doon na lang tayo malulugmok. Akala natin, doon na tayo mamamatay. Akala natin, doon na tayo mawawasak. Akala natin, wala nang katapusan ang paghihirap at pagdurusa na yon. Pero nakita mo ngayon, Lord, itinawid mo po ako. Lord, nakatawid po ako. Alam niyo, napakaraming ganyan sa ating mga mananampalataya. Napakarami. O pwede ngayon, dumaranas ka ng panggugulo sa kaisipan mo na para bang di mo alam yung magiging decision mo sa buhay mo, kung susundin mo ba ang Diyos o hindi, kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon o hindi. I just want to remind you, trust God's power. Nakita po natin dito anong ginawa ng Diyos. Nakita po natin anong ginawa ng Panginoon. Hindi po ba? Ang ginawa ng Panginoon, ipinakita sa kanila kung paanong si Moses sa pamagitan ni Moses ay nahati ang dagat. Mga kapatid, may gumagaya nga niyan sa FB, di ba? Oh, grabe, ang tindi niya, no? Bit-bit pa niya yung ganun siya, oh. Pagtusok niya ng ganun di ba? Nung tungkod, biglang dumating yung agos, atras siya, eh. Takbo siya pabalik, eh. Kasi nga, hindi yung magagaya ng kahit sino yan, mga kapatid. Without God's power. Hindi ba? Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Hindi ang kapangyarihan ni Moses. Hindi ang kapangyarihan ni Joshua. Tanging Diyos ang may kapangyarihan na tayo ay itawid doon sa pangako ng Panginoon sa atin. May mga bagay ka ba sa buhay mo na hanggang ngayon hindi mo pa natatawid? May mga bagay ka ba sa buhay mo na para bang nahihirapan kang abutin? I just want to remind you, trust God's power. Kung paano nakita po natin dito, natawid po nila ang Jordan River, hindi sa magitan ng paglangoy, kundi sa magitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Makita natin sa chapter 3 verse 13, and it shall come to pass as soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the Lord of all the earth shall rest in the waters of Jordan, that the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from above, and they shall stand upon an heap. Nakita natin yung difference nito doon kay Moses. Si Moses siya lang eh. Pero dito, hindi mahati yung tubig hanggat hindi nila sinusubukan na yung ark bearer ay tumungtong mismo dun sa tubig. At ito ay hihinto. Kung wala yung pananampalataya nitong mga ark bearer na ito, na sige tara na, tumungtong na tayo doon sa ilog para sa ganon, makamit po natin ang pangako ng Panginoon. Mga kapatid, pwedeng inaantay lang ng Panginoon yung pagsunod mo sa Kanya na kahit imposibleng bagay, ang iniisip mong maabot, ang iniisip mong marating, makukuha at makukuha mo pa rin. Alam niyo po, napakaraming bagay na nangyayari po yung ganyan. Tatawa nga po ako, nagkakwento kami ni Preacher Roy about dun sa commitment po natin. Alam niyo ba na this week, sobrang sabi ko, napaka-stressful nitong linggo nito. Eh, si Preacher Roy po kasi, mula nung nangako siya sa akin, Pastor, pag po kailangan mo ng kausap, tawagan mo lang po ako.
Kasi di ba, nasabi ko sa inyo, minsan talagang nabibigatan ako, wala akong makausap, tinatawagan ko po siya, yun nga lang, hindi po sumasagot. Pero at least nakatawag po ako. Di ba, ang daming beses kong tumawag, hindi ako sinasagot. Pero pag si Sister Margie tinawagan ko, sigurado sasagot. Kasi kala ni Sister Margie, client eh. Sagot agad. Pero, ayun, mula nun si Sister Margie tinatawagan ko para makausap ko si Preacher Roy. Sabi ko sa kanya, Preacher, alam mo ba, gano'ng katindi itong problema ngayon? Nasira yung makina. Yung gospel trucks pa man din dadalhin sa London. Yung gospel trucks dadalhin sa Paris. Sabi ko, paano na to? Tapos, ang laki ng babayaran ko, maigit 30K. Wala man akong kikitain dito sa gospel trucks na to. Sabi ko, Lord, paano po ba to? Alam niyo, puro labas kami ng pera. Tapos sabi ko, Lord, sobra na to, wala nang natira. Napag-usapan pa namin yung commitment. Sabi ko, Preacher, saan ba isa-send yung commitment? Sabi niya, wala kang pera, diba? Bakit mag-send ka? Sabi ko, gusto kong pahiyain ang dyablo na hindi niya kayang pigilan ang taong nagmamahal sa lingkod ng Diyos. Alam niyo, kahit wala na, di ba, ang daming gastos. Sabi ko, binigay ko yung commitment. Sabi ko, ito yung commitment ng pamilya namin, ibibigay ko pa rin. Wala na yung mga kapatid, ha? Ubus na. Sabi, bakit nagagawa mo yan? Kasi alam niyo kung bakit? Maraming beses na naginawa ng dyablo sa buhay namin yan, na pinipigilan kami na i-bless ang man of God, and yet, sinusuway namin ang gustong mangyari ng dyablo at nakakakaos kami. Sometimes, mga kapatid, ang kailangan lang natin talaga, tumungtong doon sa kinatatakutan nating baha, doon sa kinatatakutan nating ilog, na po pwedeng iniisip mo mag-aanod sa iyo papalayo. Pero ang nais ng Diyos, tungtungan mo lang yan, and then, hihinto ang lahat, at ikaw ay makatatawid. Look at the faith. Look at the faith of these Israelites. Kaya mga kapatid, let us trust God's power. Yan po yung devotion po ni Preacher Nathan. So let us trust God's power. Not only that, na-paralyzed po din po yung mga pagano dito. Di po ba? Makikita po natin yan sa Joshua chapter 5 verse 1. Sa Joshua 5:1, kitang-kita po natin, how did God paralyzes this pagan? Ano sabi ng Joshua 5:1? And it came to pass, when all the kings of the Amorites which were on the side of Jordan westward, and all the kings of the Canaanites which were by the sea, heard that the Lord had dried up the waters of Jordan from before the children of Israel, until we were passed over, that their heart melted, neither was there spirit in them anymore, because of the children of Israel. Mga kapatid, maging ang dyablo matitigilan. Maging ang dyablo mapapakalisa. Why? Because of God's hand. Dahil sa kamay ng Panginoon na pinagtiwalaan po natin. Kaya mapapahiya ang dyablo sa atin. Kapag pinagpatuloy mo ang pagtitiwala sa Panginoon, Panginoon, maaabot ko po ito dahil nagtitiwala po ako sa iyo. Maging ang dyablo, mga kapatid, matatakot. Bakit? Makikita niya, pambihira ito. Hindi ba? Pinilayan ko na ng gusto. Binugbog ko na ng gusto. Buhay pa din. Lumalaban pa din. Di ba dapat yung attitude natin parang Batanggenyo, mga kapatid? Di ba yung mga Batanggenyo, ang tatapang niyang bugbog sarado na, sasabihin, lalaban ka pa? Di ba? Ganun yung mga Batanggenyo eh. Alam mo yun, nakaandusay na eh, no? Binugbog na siya. Tapos, kaya niyo pa? Di ba? Dapat mga kapatid, tayo pong mga Kristiyano, ganun din po yung attitude din natin. Kahit anong dago, kahit anong bugbog, kahit anong gawin ng dyablo sa atin, magtitiwala ako sa Panginoon. Magtitiwala ako sa Panginoon. Mga kapatid, kaya ba natin pagtiwalaan ang kapangyarihan ng Panginoon? Hindi po ba? Sana napakaraming tagpo sa buhay mo. Napakaraming tagpo sa buhay natin, mga kapatid. Still, kapangyarihan lang ng Diyos ang siyang nagligtas sa atin. Not only that, mga kapatid, hindi lang po yun. Hindi lang na-paralyze yung mga pagano, kundi they pursue the promise. Di ba? Tinuloy po nila
At kinuha nila yung pangako ng Panginoon. At yun nga po yung binasa po natin doon sa Joshua chapter 3 verse 13 and 17. At sila po ay nakatawid patpunta doon sa lupang ipinangako ng ating Panginoon. Meron ka bang ilog na hindi mo matawid-tawid dahil sa takot? Pero kapag natawid mo na yung ilog na yon, ay makakamit mo na ang pangako ng Panginoon. Maraming bagay ka bang kinatatakutan sa buhay mo? Na iniisip mo na talagang ito na lang talaga yung hadlang para maabot ko yung pangako ng Panginoon. Alam niyo po, ang tagal na po naming mananampalataya dito sa church po na ito. Takang-taka po kami noon. Mula pagkabata, mula 1985, nandito na ako sa church na to eh. Ginawa na akong professional ng Panginoon, nagtuturo na po ako. Pero sabi ko, bakit ganito? Parang ang hirap-hirap umunlad sa buhay. Alam nyo, ang ginawa ng Panginoon, nagpadala talaga ng baha. Kung dito, flood ang tawag nila sa ilog, sa amin, baha talaga yung pinadala eh. Diba? Yung undoy ang pinadala, mga kapatid. Literal na baha yung pinadala. At yung pinaghirapan mo, pinagpaguran mo sa mahabang panahon. Diba? You know the story. Diba? Nag-loan po ako ng bahay. Meron kaming kotse at nandun na kami. Hayahay na po ako doon sa Montalban noon. Pero alam nyo, ginawa ng Panginoon, nagpadala talaga ng baha. At inanod yung kotse. Pati yung bahay, hindi na namin matirhan. Ganon katindi yung pinadala ng Panginoon. Ano pong gustong sabihin ng anak? Hindi ka dyan mananangan, sa akin ka magtiwala. Kasi madami naman kaming blessing nun, pero hindi kumpleto eh. Hindi kumpleto, may kulang. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi naman totally, nagbibigay kami ng tithes namin noon. Eh. Kung ano lang yung gusto naming ibigay, para lang pambayad sa kuryente ng church. Naalala nyo yung panahon na yun, di ba? Na kaya ayayabang natin magsalita kasi tayo yung nagbibigay, no? Pambayad ng telepono, then PLDT pa noon, di ba? Kaya may angas, may yabang eh. Eh ang gusto pala ng Panginoon, totally, bigay mo sa akin yan ng walang pagtatanong, bigay mo sa akin yan ng walang kahit anumang pag-iisip, kundi ibibigay mo sa akin yan. Alam nyo, mula nung ginawa po namin yun, doon lang po kami pinalaya ng Panginoon sa ganung kaisipan. At kami ay pinagpala ng Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, po pwedeng meron lang isa. Isa na lang na nais ng Panginoon na tawirin mo. Di ba po pwedeng isa na lang, anak, yan na lang yung kinakailangan mong alisin sa buhay mo. Ito na yung pagpapala. Pero ayaw mo pa rin alisin sa buhay mo. Po pwedeng may isang hadlang na lang na po pwedeng makakamit. Para makakamit mo na, maaabot mo na, pero ayaw mo pa rin at pinipigilan mo. Why not surrender it to God right now, mga kapatid? At hayaan mong umagos ang pagpapala ng Panginoon sa iyo at marating mo yung nais na pangako ng Diyos sa buhay mo at sa pamilya mo. Trust God's power. Number 2, sa chapter 4 tayo. Dito sa chapter 4, ang makikita natin dito is to treasure God's provision. Treasure God's provision. Makikita po natin dito sa chapter 4 that God command 12 stones to be taken from the Jordan and set up as a memorial at Gilgal. Di po ba? Nakita po natin yan. And this stone serve as a reminder of God's faithfulness in bringing Israel into the land. And the future generations are instructed to remember and teach God's mighty work. Di po ba, pinakuha po sila ng mga bato. Yung bato po ay 12 that symbolizes the 12 tribes, mga kapatid. And that is a memorial stone na para sa ganun alalahanin ng marami. Mga kapatid, mula nung ikaw ay tinawid ng Panginoon at pinagpala ng Panginoon, sa lahat ng yan, ang maganda ay makita natin, ma-treasure din natin yung provision ng ating Panginoon. Di po ba? Treasure God's provision. Paano pinaalagahan yung pagpapala na binigay ng Diyos sa iyo? Actually, ilang beses na akong umiyak sa mga anak ko noon
Nung sabi ko, nak, tignan mo yung blessing ng Lord, tignan mo yung blessing ng Lord, na ganito. And then, pag yung, halimbawa, yung gastos lang ng gastos, tapos walang pakialam, tapos gusto, ganito, bili mo ako, ganito, bili mo ako, mga ganon. Umiiyak ako, sabi ko, mga anak, huwag niyong hayaan na yung pagpapala ng Panginoon ay maging kwento na lang. Yun yung sinasabi ko sa kanila. Huwag nating hayaan na maging kwento na lang yan. Di ba? Ang hirap nun, no? Alam nyo, mayaman kami dati. Alam nyo, dati may kotse kami. Alam nyo, dati ganito yung buhay namin. Alam nyo, dati, di ba? Nasa na? Nasa na? Kaya nga napakaganda po na yung magandang kwento at magandang pangyayari sa buhay natin ay hindi lang po hanggang dito. Dapat ito ay umaabot sa mga anak natin. Pinahaalagaan din ng mga anak natin. Kaya nga dapat yung mga anak natin, tinetrain po natin talaga sa salita ng Panginoon. Yung mga anak natin, hindi natin nahayaan na tayo lang hanggang sa generation lang natin, tapos bahala sila sa buhay nila. Hindi po ba? Dapat po, matreasure po natin to. Kaya nga na-appreciate ko po yung mga magulang na todo-todo yung pagmamahal sa anak at talagang naman ginagabayan. Nakita nyo po, sorry po, nasa amin po kasi yung Manuel family eh. Pasensya na po kayo. Nasa amin po talaga eh. Nakita namin kung paano si Tatay Jojo at si Nanay Winnie, paano nila tinrain itong mga anak nila. Hanggang ngayon, naglilingkod sa Panginoon. O ba? Bakit? Kasi una, nakita nila sa sarili nila eh. Na tanging Diyos lang talaga. Na tanging sa Panginoon lang talaga. Kaya po pag hindi sila sumamba, ay naku, raratratan sila ng Ninang Winnie ko. Di ba? Bakit wala kayo sa church? Bakit ito? Di ba? At si Tatay Jojo naman, susupport lang yan. Di ba? Tutuwa po ako eh. Dala-dala ko po yung book na yan. Dineliver ko kina tatay. Isa kanta, sabi ko, delivery po, hindi po ako nakikilala ni tatay eh. Sabi niya, ano yan? Shopee po. May babayaran? Meron po. Salbahe ko, niloloko ko yung ninong ko eh. Magkano? Sandali lang, may babayaran pala. Hanapin niya, ano po pangalan? Abel Manuel po. Sabi ko, sandali lang. Di akin na, magkano ba yan? Sabi niya, 20 po. Sabay tawa siya, Pastor, ikaw pa na yan eh. Doon lang ako nakilala sa 20. Kaya alam niyo mga kapatid, I love their family. Bakit po? Kasi nakita po natin paano nila pinahalagahan ito sa kanilang mga anak. At hindi lang naman sila. Di po ba? O, tingnan nyo ang Ninang Lina. Kahit hindi ko yung kagrupo mga kapatid, alam na alam ko kung paano po. Si Ninang Lina, isang salita niya lang, lahat ng anak niya susunod yan. Di ba? Takot lang nila. Di ba? Minsan wala na sa katwiran yung salita ni Ninang Lina, susunod pa rin sila. Bakit? Takot lang nila. Di ba? Pero ang kagandahan kay Ninang Lina, kapag sa Panginoon, ay hindi po pwedeng hindi. Hindi po ba? At yun yung maganda po sa bawat pamilya. Kaya mga magulang po na nandito ngayon, please, kung kayo man ay pinagpapala ng Panginoon at inayos ng Panginoon yung buhay po ninyo, huwag niyong hayaang sa inyo lang. Huwag niyong hayaang maging kwento na lang yan sa mga susunod na henerasyon. Let us treasure God's provision. Kaya tama po yung ginagawa po natin dito sa offering natin. Na kahit yung mga bata pa lang, tinuturuan na po nating magbigay. Di ba ba? Kaya nga pag-offering, talagang una muna yung mga bata. Tama po? Baka sa na alam nila, na pagpupunta ako sa church, maihahanda ako para sa Lord. Di ba? Kung binibigyan nyo ng pera yan, anak, ito yung piso mo. Magkano sa Lord? 10. Tago mo yun ha. Di ba? Ituro po natin sa kanila. Para sa ganon, yung pagpapala po, hindi huminto. At hindi lang sa atin. Hindi lang hanggang sa atin, mga kapatid. Kaya yan po yung makikita natin dito sa chapter 4. Ano po yung mga bagay pa na makikita natin dito sa chapter 4 in treasuring God's provision.
Tingnan niyo po natin. Una, yung managing the manna. Paano nila minamanage yung mana? Di po ba? Noon, nare-recognize po nila yung daily supernatural food na binigay ng Panginoon sa kanila. Pero pagdating sa Joshua chapter 5, wala nang mana. Wala nang mana. Ano yung pinalit? Nasa Bible quiz to, old corn. Very good. Very good. Sabi nun, nasa chapter 5, tama si Pastor. Check ka sa akin, Pastor. Diba? Sabi nung iba, wala na, alam na ng lahat, wala na kaming points. Para bang hindi na nakalamang, no? 5:12, and the manna ceased on the morrow after they had eaten of the old corn of the land. Neither had the children of Israel manna anymore, but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year. Minsan mga kapatid, parang ang hirap pang iwanan yung dating nakasanayan mo na at binibigay na sa'yo. Di ba? Di ba marami sa atin, parang ang sarap na laging tumatanggap na may binibigay sa akin. Pero ito na nga eh. Mas masarap na itong binigay ng Diyos sa'yo. Hindi po ba? Nandun ka na sa promised land. Hindi ka na lang sasahod ng sasahod. Pero dapat, yung masarap na yan, pinaghihirapan at pinagtatrabahuhan mo na rin yan. Hindi po ba? Eh kung dati nabubuhay tayo, hanggang doon lang tayo, ay sana meron din ako. Ay sana magkaroon din ako. Sana maabutan ako. Hindi na yun eh. Nandun ka na sa punto ng buhay mo na may bago ka ng Toyota Avanza. Version 2. Di ba? Naka-version 2 ka na. Ba, hindi ka na makikisakay-sakay na lang kasi version 2 na to, iba na to. Automatic na to, masarap ng patakbuhin to. Di ba? Kaya nang makarating sa malayong lugar. Imaginein mo yon. Kung kailan nag-mission pastor, saka nagkaroon ng version 2. Hindi ba? Bakit? Eh kasi nga, ginagamit sa Panginoon yung buhay. Nagsuko sa Panginoon ng buhay. Medyo, ang hirap isipin, no? Parang makakaya kaya, hindi. Iba ang Diyos talaga pag gumawa sa atin. Ibang-iba. Yung iba kaya, iniisip na kami, Pastor, version 3 kami. Kami version 4. Pero alam po ninyo, ibang-iba. Hindi po ba? Ibang-iba. Dito, kahit hindi na sila kakain ng mana, may bagong ibinigay ang Panginoon sa kanila. Siguro papaliin mo si Pidan si Teo Vanza o si version 2. Siyempre, merong may dating yung Teo Vanza dahil ang tagal niya na yung kasama eh. Di po ba? Ang tagal niyang kasama yan, pero iba pa rin yung comfort nung bago yung dala-dala mo. Di ba hindi ka matatakot, masiraan ka sa S-Lex, o kaya masira ka kung saan. Walang takot, no? Wala nang takot si Ma'am Pia niyan. Dati, pag dala-dala na si Ma'am Pia, kinakabahan. Ngayon, walang kaba. Okay lang yan, bago lahat dyan. No? Kaya, napakasarap eh. Di po ba? Na ma-treasure natin yung provision ng Panginoon. Hindi lang yon. Pangalawa dito, they mark the monument. Di po ba? Sa chapter 4, verses 5 to 8. Chapter 4, verses 5 to 8. And Joshua said unto them, pass over before the ark of the Lord your God into the midst of Jordan, and take ye up every man of you a stone upon his shoulder, according unto the number of the tribes of the children of Israel. 6. That this may be a sign, among you, that when your children ask their fathers in time to come, saying, what mean ye by these stones? Then ye shall answer them, that the waters of Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it passed over Jordan, the waters of Jordan were cut off, and this stone shall be for a memorial unto the children of Israel forever. Wow! Neto na yung mga kapatid, may memorial stone na. Di po ba? May memorial stone na. Ano yung mga memorial stone natin sa buhay natin, mga kapatid? Ano po ba yung mga memorial stone po natin? Natatawa po ako sa pamilya po namin, pag memorial stone pinag-uusapan, naguhubad po ako.
Kasi pinakikita ko po yung mga peklat ko dito, yung tahi ko dito, yung bakal ko dito. Memorial stone. Sabi ko, mula nang nangyari yan, pinagpala tayo ng Panginoon. Di ba, yung bang bionic ka na? Di ba, naalala ko po si Uncle Rene noon. Si Uncle Rene po, wala pa po sa church yan dati. Di ba, pero yung puso niya, ganun na. Kasi po, yung asawa niya po si Auntie Edith, kapatid po ni Mamang, nung na-aksidente po, nandun ako sa kanila. Alam niyo yung puso ni Uncle Rene? Memorial stone ko po yan si Uncle. No po, grabe po yung nakita kong pagmamahal niya. At isa sa mga naging tatay ko po talaga. Nung ako po yung na-aksidente, wala po kaming tutuluyan. Wala po, totally po, wala kaming pera, walang mag-aatid sa akin sa ospital. Si Uncle Rene po, yung kanyang honor na ala Fernando po Jr., mga kapatid, yun po ang nag-aatid sa akin sa orthopedic. Siya po mismo. Siya mismo yung nagda-drive. Tapos sa bahay nila, doon po kami pinakakain. Kasama na pati pag-aaral ng anak ko. Sabi ko, wow, buti na lang may ganito akong pamilya. Kaya mga kapatid, may mga memorial stone po tayo. Na kapag naalaala po natin to, ang nakikita natin, hindi yung galing natin, hindi yung pride natin, hindi yung kahusayan natin, kundi nakikita natin, kadakilaan ng Panginoon. Right? Puro kadakilaan ng Panginoon ang nakikita natin. Not only the memorial stone, mga kapatid, pangatlo dyan, makikita rin po natin, maintaining the mandates. Na po? Maintaining the mandates. Because they recommitting to God's covenant sa magitan ng circumcision and Passover at Gilgal before entering the battle. Ito na po yung pagtutuli sa kanila. Na po, siguro meron pong sa atin dito, no? Sa Mount Foreskin, yung hill ng Foreskin. Dito po natin nakita na kinakailangan talagang may cleansing. Na po, sabi ko nga kay Pastor Nolan, Pastor, kailangan ba talaga tuli para makarating sa Promised Land? Sabi niya, hindi po, kasi nakarating na sila eh. Di ba? Nakarating naman sila nang hindi sila tuli noong panahon na yon. Pero, kinakailangan ng paglilinis. Bakit po? Kasi nga, ito po yung hindi nanggaling sa Egypt eh. Di ba? Doon nga po sila sa wilderness lumaki. At hindi pa po sila nasi-circumcise during that time. Kaya dito po, kinakailangan nilang maintindihan na yung kanilang lahi ay circumcised na lahi. No po? At doon nga po, meron silang mass circumcision. Kaya hindi lang pala ngayon yun, noon pa pala, meron ng may mga mass circumcision na po, no? Pero dito po, mapapansin po natin, para po maging malinis po sila noong panahon na yon. Kaya dalawang bagay po. Una, trust God's power. Pangalawa, treasure God's provision. Pangatlo, chapter 5 na po tayo. Pangatlo and last, testify God's presence. Testify God's presence. Makikita po natin sa chapter 5, Israel is circumcised, the Passover is observed, and the reproach of Egypt is rolled away. Na po, yun po yung ibig sabihin ng Gilgal, hindi po ba? And the reproach of Egypt is rolled away. The manna ceases as they began to eat the produce of the land. Huminto na po yung mana mula nung kumain sila kung ano yung bunga ng lupa ng promised land. At pagkatapos, Joshua encountered the captain of the Lord. Diba? Dito po yung nakita niya po yung captain of the Lord of hosts, and then reminding that Israel, that God Himself goes before them. Diba? Inisipan ni Joshua yung kung sino yung kanyang nakasalubong eh. Nung nakita niya at sinabi sa kanyang captain of the Lord of hosts, sinamba niya, hindi po ba? He worshiped Him, and then tinanong niya kung ano ang nais gawin. Kaya dito natin makikita mga kapatid, kapag nakatawid ka na sa lupang pangako, hindi lamang po ikaw ang naroon. Laging naroon ang Diyos kasama mo. Minsan sabi nila malungkot. Di ba naririnig natin sa mundo, malungkot sa itaas. Di ba may gano'n, ano? Yung mga nagtatagumpay, di ba yung mga sikat na sikat, sinasabi nila napakalungkot doon kapag sikat ka na. Kasi nga, ang nakikita mo, sarili mo lang.
Tandaan natin mga kapatid, pag tayo ay pinaunlad, pinagpala ng Panginoon, hindi ikaw lang yon. Kasama mo ang Panginoon doon. Kaya hindi malungkot doon mga kapatid. Napakasaya na makamit ang promised land. Napakasaya. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Okay, let us testify God's presence. Mga kapatid, sa mga pag-unlad mo ba sa buhay mo, sino ang naitataas? Sa mga tagumpay mo sa buhay mo, sino ang dinadakila? Sa dami ng mga pagsubok na nalagpasan mo, sino ang nakikita mong gumawa? Sarili mo ba? The moment na nakikita mo palagi ang sarili mo at sinasabi mo, ang galing-galing ko, nalagpasan ko lahat ng mga bagay na ito, hindi yan tagumpay ng Diyos. Sayang lang. Sayang lang mga kapatid. Noon po, siyempre, dala ng kabataan siguro, iniisip mo, yung yabang punong-puno. Alam niyo po noon yung yabang na yan, ang dami ko niyan. Sobra po. No, sobra mga kapatid. Simula pa lang ako nagturo, pakiramdam ko ako pinakamagaling na teacher sa lahat. Kahit yung mga teacher na dinaanan ko doon, pakiramdam ko mas magaling ako sa kanila. Yung pag-evaluation, gusto ko ako yung highest. Ang dami, punong-puno ng yabang eh. Hindi po ba? Hindi mo nakita yung kakanasan nila, yung galing nila. Pero dahil nga excited ka, nandun lahat yun. Alam nyo, natanggal lang yan nung natuturuan po tayo ng salita ng Panginoon eh. Sabi ganun, pag naging master's degree holder na ako, wuyo kayo sa akin. Bakit? Kasi master na ako. Diba dapat lahat sila tatawag ng master sa akin? Good morning, Master Poy. Good morning, Master Poy. Akala ko nung ganun yun eh. Graduate ako ng master, naging kaklase ko pa nga yung teacher ko sa masters eh. Di ba, si Ma'am Kapiral. Si Ma'am Kapiral po, kapatid po yun ni Mami Pearl. Ano po? Naging classmate ko pa yun. Eh, nung pinapalo lang po ako noon, nung elementary ako at pinai-squat po ako eh. Nung naging classmate ko, sabi sa akin, anak, ano yung sagot mo? Pakopya ako, ha? Sabi ko ba, teacher ko na nangungopya sa akin ngayon? Di ba? Andun na yung yabang eh. Di ba ba? Andun yung yabang, parang pinupuno ka na yabang mo sa mundo mo. Tapos hindi pa ako nakontento, kaya kailangan doktor pa. Kasi ang ganda no, may 3 guhit ka, para kang penguin, di ba na may 3 guhit na gano'n. Ngayon, bagay, kahit wala yung 3 guhit ko, parang penguin din naman ako lumakad. Pero alam nyo, parang pag naging doktor ka, kasi walang tumawag sa aking master kahit isa eh. Wala. Naging doktor ako, ba? Hindi pwedeng hindi doktor tatawag nyo sa akin. Dr. Aguilar, please. Sino po sila? Si Dr. Aguilar. Boy, yabang, di ba? Ngayon, sino po sila? Poy po. Poy. Poy na lang. Wala nang doktor. Bakit? Kasi alam natin, wala namang silbi at wala namang kwenta yon. Kung sa Panginoon rin lang naman, di ba ba? Sa mata ng Panginoon, walang silbi lahat yan. Walang kwenta lahat yan, mga kapatid. Pero alam niyo po, ang pinakamasarap na tuwing may ginagawang maganda sa buhay mo, hindi ikaw ang napaparangalan, kundi ang pinaparangalan ay ang ating Diyos. Yun po yung masarap. Tinatestify natin yung presensya ng Diyos sa tagumpay na nakakamit ng bawat isa. Ang sarap ng pakiramdam na may anak kang nagtapos. Di ba ba? Halimbawa, graduate yung anak mo, tapos yung anak mo cum laude pa nung graduate. Wow! Di ba? Ano ginagawa ng mga magulang? Grabe! Yung anak hindi nagpo-post, yung magulang post ng post. Di ba? Sa isang araw, makadalawang post yung magulang. Bakit? Very proud siya doon sa anak niya. Cum laude yung anak ko. Siya lang ang nag-iisang cum laude sa klase nila. Bakit? Lahat summa cum laude. Siya lang wala yung cum laude. Di ba? Ay yabang pa eh, no? Cum laude yung anak ko. Eh, mga klase niya, summa cum laude lahat eh. Ayan. Di po ba? Ako mga kapatid, suma din ako eh, no?
Sumasama sa cum laude. Nung graduate po ako, sama lang ng sama sa cum laude. But you know what? Ang pinakamasarap, sa bawat yugto ng tagumpay mo sa buhay, nakikita nila ang presensya ng Panginoon. Kaya mamaya mga kapatid, sino man po manalo sa Bible quiz natin, huwag niyong i-claim yung glory. Dapat ang makita. Inuunahan ko lang kayo, baka alas kayo niyo ako. Dapat ang makita, anong makikita? Yung presensya ng Panginoon. Kung di dahil sa Panginoon, hindi kami mananalo. Bakit binulag sila sa isang sagot, hindi sila nakasagot? Alam niyo, minsan parang sama-sama natin yung Bible quiz, pinag-pray natin, sana mali sila. Sana mali sila. Para tama kami. Minsan ganun pa, no? Yung bang, saka gusto ang manalo, nagiging evil yung kaisipan natin. Di po ba? Minsan nakikipag-away pa. Ay, hindi, mali sila eh. Ayan, mga kapatid, dapat po, ang ipakita po natin, yung kapangyarihan po ng ating Panginoon. We should show the sovereignty of God. Di po ba? Proving to all the earth that the hand of the Lord is mighty. Diba? Pakita natin na dakila ang kamay ng Panginoon. Mga kapatid, sa pagde-devotion po natin, thank you po kay Preacher Nathan sa devotion na ito. Sa pagde-devotion po natin, nakikita po natin dito na sa ating pagwawagi, we have to consecrate ourselves. Kailangan tama yung mithiin natin. Kailangan tama yung layunin natin. Kailangan tama yung ginagawa po natin. We have to trust the Lord, trust God's power. Number 2, treasure God's provision. And lastly, testify God's presence. Mga kapatid, napakasarap pong pag-aralan ng Book of Joshua. Kaya, manghiram na po kayo ng libro ng devotion. Napakaganda pong pag-aralan, mga kapatid. At sa mga bawat leader po, I hope and I pray na lahat po tayo, iisa po yung layunin natin sa ating grupo, not just to win, but to grow doon po sa ating pong pag-aaralan po ito. Kayo po ngayon sa buhay po ninyo. Tayo po ngayon sa buhay po natin, mga kapatid. Meron bang bagay o meron ka bang pangako ng Panginoon na nandyan na, makakamit mo na, and yet, hindi pa dumarating sa iyo? Trust God's power. Trust God's power. Tumayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Father God, thank you so much po. Thank you, Lord, sa kabutihan mo po. Nakita po namin, Panginoon, ang iyong mensahe. Naintindihan namin, Panginoon, kung paano, Panginoon, sa buhay ni Joshua, sa buhay, Panginoon, ng mga Israelita, na itinawid mo, Panginoon, sa lupang pangako. Ang naging susi, Panginoon, ay nagtiwala po sa iyo. Pinahalagahan, Panginoon, ang ibinigay mo, Panginoon. At tinestify, Panginoon, ang iyong presensya. Lord, kumilos ka po sa amin ngayon. Sa anumang yugto ng aming buhay na kami kinakausap mo, kami ay sinaway mo, kami ay tinutuwid mo. Lord, help us, Lord, na magpakumbaba po sa iyo sa hapon pong ito. This afternoon, mga kapatid, is there anything, may mga bagay ka bang gustong idulog sa Panginoon? The altar is open for you. Bukas ang altar sa atin. Kung sa anumang aspekto ng buhay mo na kinausap ka ng Panginoon, gusto mo siyang pagtiwalaan, gusto mong ibigay sa Kanya ang papuri, gusto mong ipakita ang kadakilaan ng Panginoon sa buhay mo, ang lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa iyong pamilya, o kaya may ninanais kang na makamit ng pamilya mo, ninanais mo na ang pamilya mo ay magtagumpay, matamo ang ninanais ng Panginoon, why not do it? Katulad ng nangyari at naganap sa mga Israelita. Why not come to God and claim it, pray for it,
Pray for it and claim it. At habang nasa harapan po tayo, manalangin tayo at idalangin natin sa Panginoon. Lord, thank you po. Lord, help me consecrate my family and consecrate myself, Lord, sa pagpasok, Panginoon, o sa pagtatamo ng tagumpay. Pastor Norman, please. Sige po, tayo po ay manalangin. Dear Father in Heaven, salamat Panginoon sa aming pong mensaheng napakinggan. Indeed, Panginoon, ang bawat isa sa amin may tinalaga po kayong promised land na kailangan namin makonquer, kailangan namin maklaim, Panginoon. Pero magagawa lamang namin ito, Panginoon, kung kami po ay magtitiwala po sa inyo. Kung patuloy namin alalahanin ang kabutihan niyo po sa amin po mga buhay. Panginoon, habang tumatagal po, habang kami po ay patuloy na tumatakbo po sa buhay namin bilang mga mananampalataya, nawa, Panginoon, huwag po namin makalimutan kung saan niyo po kami tinawid, Panginoon. Sa mga ilog ng buhay na iyong tinuyot upang kami po ay makadaan. Sa mga dagat na iyong hinati, Panginoon, upang kami po ay makadaan. Mga problema sa buhay, Panginoon, na ayon pong nalagpasan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Pero alam po namin, hanggat nandito pa po kami, hindi pa tapos ang laban. Kailangan naming tumakbong patuloy. Kailangan naming lumabang patuloy. Dala-dala, Panginoon, ang kaalaman na ikaw ay kasama namin, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami to always testify your goodness even to the next generation, Panginoon. Nawa makita sa amin ng mga tao, makita sa amin ng aming pong mga anak, makita po sa amin ng mga susunod na henerasyon kung gaano po namin pinahalagahan, Panginoon, ang pagkakaroon ng isang Diyos na meron kami. Ang pagbibigay ng mataas na pagtingin, pagkilala sa aming Diyos, na siyang may angkin, siyang may gawa ng lahat sa aming pong buhay, na patuloy at patuloy na nagbibigay ng pagpapala para sa amin. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin, lalo na, Panginoon, ang mga lumapit po dito sa harapan, kung ano man, Panginoon, ang kanila pong hinihiling po sa inyo, nawa, Panginoon, ay pakinggan niyo po ito, Panginoon, sa iyong kalooban, ito pa rin po ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.